Alright, mega loud shoutout sa inyong lahat dyan. Alright, this is your road trip, your friendly neighborhood. Road trip news. Variety na tayo ha, news variety. Alright, mega loud shoutout. Keep safe and healthy ngayong kalamidad. Calamity loan, paano? Tuturuan na tayo ng ating UNTV. Everything you need to know about calamity relief assistance by government. Here the clear and easy to understand explanation of relief programs offered by government aim to help individuals severely affected by natural disaster by breaking down the application process and highlight the eligibility and criteria. This video ensure videos have the right information on accessing the support they need during these challenging times. Alright, ito ay calamity loan. Paano tayo mag-avail? Alright? And without further ado, let's do watch. Alright? Please watch, guys. Alam niyo ba na mayroong maaaring malapitan upang makatulong sa pagbangon pagkatapos ng kalamidad? May mga government-owned and controlled corporation. Ayan ang Land Bank Pag-ibig. Ayan po, pwede tayo mag-loan dyan SSS. Pwede rin yan, SSS. Alright? Let's get it on. Ayan ang calamity loan. At panoorin po natin yan. Doon. Ayan ang climate change na talaga ang panahon ngayon. Kailangan talaga natin mag-loan, SSS, System o SSS ang Alright? mga lugar na labis na napinsala ng isang kalamidad. Gaya ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at iba pa. Maaaring makapag-apply ng loan kung ang inyong lugar ay idineklarang nasa ilalim ng state of calamity. Ang Social Security System o SSS ang nagpo-provide ng calamity loan sa mga empleyado mula sa pribadong sektor. Katumbas ng isang buwang salary ang maaaring utangin ng SSS members. Maaari itong bayaran sa loob ng 2 taon. Ayan, ginagawa natin yan. Umuutang tayo dyan para sa mga nabaha at calamity talaga. 4 na monthly installments na magsisimula 2 buwan matapos maaprubahan ang inyong loan. Nasa 10% ng halagang inutang kada taon ang interes o tubo na ipinapataw ng Ayan, SSS. 10% lang naman. Good news dahil waive na rin. Kaya sinisigil ng SSS ang 1% processing fee para sa second type of loan. Upang makapag-apply ng loan, kinakailangan na ikaw ay registered sa SSS upang pag-submit ng application online. Kung may account na, mag-login sa inyong portal. Makikita sa menu ang loan. Piliin ang calamity loan at piliin sa mga drop-down menus ang impormasyon na aplikable sa iyo. Ang loanable amount ay automatic na nade-determine ng SSS portal dahil ito ay nakadepende. Ayan, nasa system na, guys. Ayan, meron ng portal ang SSS din, Nakikita na kung magkano ang maloloan natin dyan. Alright? Alright, let's get it on. Upang makapag-avail ng loan. Anim dito ang dapat na naibayad sa loob ng 12 months bago mag-apply ng loan. Para sa mga self-employed at nabibilang sa voluntary contributors tulad ng mga OFW at non-working spouses, dapat na ikaw ay may 6 na posted contributions under the same type of membership bago nakapag-avail ng calamity loan. Kinakailangan din na hindi ka pa nakatatanggap ng alinman sa mga final benefit na ipinagkakaloob ng SSS tulad ng permanent total disability o retirement benefit. Walang anumang utang sa SSS na hindi Alright, walang utang kailangan. At walang kasalukuyang utang under loan restructuring program at kinakailangan ding tapos na bayaran ang previously availed calamity loan. Para naman sa mga empleyado ng gobyerno, nag-o-offer ng Ayan, emergency pwede assistance mag-loan. basta nasalanta ng kalamidad ang Government Service Insurance System o GSIS. Alright, GSIS. Pwede rin tayo mag-loan, GSIS daw. Alright, pwede puntahan yan at mag-loan
sa JSIS. Pwede namang makapag-loan ng hanggang 40,000 pesos ang mga may existing loan upang mabayaran ang balanse ng existing loan. Subalit mananatiling 20,000 pesos lamang ang maximum amount ng loan payout. Maaaring bayaran ng Pwede loan na, sa loob ng 20,000, laking tulong na rin yan. buwan na may interes na 6% bawat taon. Upang makapag-avail ng emergency loan, dapat ikaw ay empleyado ng opisina ng gobyerno o residente sa mga lugar na itiniglarang nasa state of calamity. Aktibong miyembro ng GSIS at hindi naka-leave of absence without pay. Walang nakabimbing administrative o legal cases. Mayroong monthly contributions na hindi bababa sa 6 na buwan. May sweldo na hindi bababa sa 5,000 piso. At walang utang sa GSIS na lagpas ng due date. Maraming paraan upang makapag-apply ng loan. Isa sa pinaka-convenient ang paggamit ng GSIS mobile application na GSIS Touch na maaaring ma-download sa Apple App Store at Google Play Store. Maaari rin itong gawing online. Mag-log in sa egsismo.gsis.gov.ph gamit ang iyong account. Pumunta sa loan application menu, piliin ang emergency loan at ang appropriate loan type. Mag-upload ng picture, hawak ang dalawang valid government-issued ID na nasa JPEG o PDF format. I-submit ang Ganyan lang ang paano mag-apply ng calamity loan application at mag-antay ng sa JSIS. information mula sa GSIS para sa mga susunod na instruction. Kung mag-a-apply naman gamit ang electronic mail o email, mag-fill out ang emergency loan application form na maaari i-download sa GSIS website. I-email ang PDF o JPEG format ng application at ang scanned UMID card sa GSIS at mag-antay ng confirmation mula sa GSIS. Maaari ring mag-submit ang application sa malapit na GSIS Wireless Automated System kiosk na malapit sa inyong lugar kung ikaw ay mayroon ng GSIS e-card. Kung kailangan nyo ng assistance para sa emergency loan application, maaari kayong tumawag sa GSIS. Ayan na, tandaan nyo guys, at sulatin nyo na. Sulatan nyo na, ayan na, 88847 4747 8-84747. Ayan, sa Metro Manila. Alright. At, ayan na, magandang balita, pwede tayo mag-loan. Alright, let's get it on. 1-800-108-4747 para sa Smart, Sun, and TNT subscribers. Maaari ring makapag-avail ng calamity loan ang mga miyembro ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund. Ang halaga ng maaaring maloan ay nakadepende sa total amount ng Pag-ibig regular savings. Ito ay ang total contributions mo at ng iyong employer at ang kinita ng iyong contributions. Maaaring bayaran ng loan sa loob ng 3 taon at ang first monthly amortization ay babayaran 3 buwan matapos ma-release ang loan. Nasa 5.95% ang loan amount per annum ang interest rate nito. Narito naman ang mga kwalifikasyon upang ma-avail ang naturang loan. Mayroong at least 24 monthly membership savings sa ilalim ng Pag-ibig regular savings. Aktibong miyembro o mayroong at least 1 monthly membership savings sa loob ng 6 na buwan bago ang loan application. Para naman sa may iba pang Pag-ibig loans gaya ng housing at multipurpose loan, dapat na walang due payment na hindi na babayaran. Kinakailangan ding magsumite. Ayan guys, pwede kayo mag-loan. Payslip o income tax return. Loan eligibility. Mag-apply online via Virtual Pag-ibig. Bumisita sa www.pagibigfundservices.com/virtualpag-ibig. Mag-upload ng duly accomplished application form at requirements. Ayan ang form guys. Humingi kayo sa mga employer nyo ng form. Maaari rin mag-apply over the counter sa pamamagitan ng pagsusubmit ng application through your employer o personal na magtungo sa Pag-ibig Fund branch na malapit sa iyo. Ayan, punta na lang kayo sa inyong malapit na Pag-ibig. Ayan, sa inyong area. Alright? At mag-loan. Ang Bank of the Philippines ay nag-offer din ng assistance para sa mga naapektuhan ng kalagtad sa pamamagitan ng Community Assistance and Reintegration Support Plus o CARES Plus. Ang programa ay para sa mga masasaka, mangisda, micro, small, medium enterprises, malalaking korporasyon at electric distribution utilities na nangangailangan ng kapital at pagbili ng mga kapital para sa repair ng mga pasilidad na nasira. Ayan, sa mga repair, mga nasirang sa inyong Meralco, kuryente. ng kalamidad. Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa Land Bank sa pamamagitan ng email, customercare@landbank.com, telephone number 028405-7000 or 1-800-10405-7000 o kaya ay mag-message sa kanilang website
www.landbank.com/contact. Ayan po ang website nila at tandaan nyo guys at www.landbank.com. Alright? At pwede nyo tawagan. Alright, maraming salamat sa panonood at pagkikinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction video. And don't forget to subscribe the channel Rob Trip. Alright. And please keep safe and healthy sa inyong lahat.